everyone! Welcome tayo sa ating YouTube channel. Welcome back sa aking YouTube channel. Magre-reaction ulit tayo. Reactionan natin itong live ni Tech June at saka ni Tech Poren. So, hello po mga kalingap, mga kabisnes, mga ka-Tekram. Here we are again. Magbebenta na naman tayo ngayon kung may bibili. No? Tig 5 lang, tig 5. Joke lang. So, welcome back dito sa aking YouTube channel. Ngayon, ay napanood natin, no, yung live ni Tech June kahapon ng gabi. So, actually, we're talking and they're talking and we are talking. Everybody's talking at maraming nagre-reaction dito about death threat dito sa Manalastas family. Bago tayo ipagpatuloy natin ang ating reaction video, may video clip po akong kinuha na ini-screen record ko po doon sa live kahapon ni Tech June at ipaparinig natin kung ano yung pinag-usapan ni Tech June at ni Tech Poren tungkol dito sa death threat nga na natanggap nila ayon kay Tech Poren, no? Sino ba to siya na nagpadala at ang lakas at ang tapang? Grabe siya, nagpadala agad siya ng ganon. Grabe ang galit kay Tatay Tekram at dito daw kay Tech Poren, no? Sino ba siya? Ano ba yung talagang ikinagalit niya sa Manalastas family, no? Actually, alam naman natin may issue itong si Tekram at yung dati niyang ampon na itong ang adopted son niya, itong si Dave. So, mga kalingap, ka-business, ka-Tekram, bago natin ipagpatuloy ang ating 555 lang dyan, ako'y nagbabaka sakaling hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakisubscribe dyan. At pakipindot ng notification bell para updated tayo lahat sa aking manire-reaction ng video, ka-business, sa kalingap, at dito rin minsan-minsan sa ka-Tekram. So, huwag natin kalimutan suportahan ang mag-amang kalingap, no? Ang ama ng charity vlogger na si Kuya Bal Santos Matubang at ang gwapitong anak niya si Boss Rab Matubang, no? At ang nanay ng may bahay ni Kuya Bal na si Ate na vlog at ang may bahay din ni Kalingap Rab na si Jack Tapia Matubang po. So, at ang Tekram community at ang Tekram channel po. Huwag natin kalimutan suportahan at ang ka-business official at ang Papa Dins TV at ka-business family at ang KB Mrs. KB official po. So, ayan, mag-on the go na tayo, no. Mayroon naman akong in-screen record dyan na video clip na ipapapanood ko sa inyo tungkol sa pinag-usapan nila dito sa death threat umano na natanggap ng Manalastas family. Kanino kayang galing? Bakit kaya mayroon? At galit na galit sila sa Manalastas family. Galit kay Tatay Ram. Ano bang nagawa ni Tatay Ram? Sa palagay ko, for my own opinion, hindi naman masama ang tumulong. Nagmahal lang si Tatay Ram dito sa kanyang adopted son na si Dave. No, hindi nila sukat akalain ay words na gagamitin natin, sorry po, no, ay nagtridol. Kumbaga, marami nagsasabi, inahas, no. Nag-alaga daw sila ng ahas ang Manalastas family, ay siya rin naman pala yung tutuka sa kanila. So, totoo naman talaga yon, no? Hindi natin alam na kahit nga mismo kapatid or kamag-anak natin, tutukain tayo, no? After all na natulungan natin, masama pa rin tayo. Naging kaaway tayo, no? Dito sa nangyari kay Tatay Tekram at dito sa adopted son niya na si Dave, ito nga yung nangyari. Kumbaga, lumala ang issue, nagkaroon ng death threat. Sino bang nagpadala? Bakit ba galit na galit itong nagpadala dito sa Manalastas family? Ano ba yung mabigat niyang dinadala sa kanyang dibdib? Bakit siya nagpadala nito? Sino ka ba nagpadala ka? No? So, mga kalingap, ka-business, ka-Tekram, my own opinion, dapat hindi
kumbaga, wag i-ignore ng Manalastas family. Although alam natin, no, si Tatay Tekram lagi siyang nasa labas nagmimisyon. Kailangan talaga nila itong, syempre, bigyan ng aksyon para sa kanilang safetyness ni Tatay Tekram, safetyness ng mga pamilya nila, no, lalong-lalo na si Tatay Tekram lagi siyang nagmimisyon, no? At na rin dito kay Tekporen, alam natin si Tekporen is straightforward yan pag magsalita yan, no? Walang kinikilingan, walang halong kaplastikan, basta straight, tagain ka man niya sa salita, bahala ka. So dito, no? Nakita natin, obserbahan natin na yung iba na kasi ang sitwasyon, mayroon ng death threat na sila natanggap. Na yun ang sinabi ni Tekporen, hindi daw nila matanggap. Bakit sila sinendinga? Bakit sila pinadalhan ng death threat? So, anong dahilanan na malaki nilang pagkakamali sa taong ito, no? Na pinadalan sila ng death threat. So, well, mga kalingap ka business ka papi at Katekram, panoorin po natin, sabay tayo manood at magbigay po kayo ng sarili ninyong opinion dito sa death threat na nagtanggap ng Manalastas family. So on the go, panoorin natin po ang ang video clips na ito. On the go, manood na tayo. Dapat ba natin yung matatapang na nagpo-post? Ba't kulang tayo ng isa? Oo, wala po ang isa dahil siya po ay nasa mission ka Tekram. Pero meron kaming death threat, ma'am shit. Nako. Iba na to, grabe na to. 2 days na lang po, 80 na si Kuya at balita ko meron silang birthday celebration at Pakilang. ay sorry, kala ko yung pinasado ko eh. Kahit ano pa gawin niya. Kasi yung pakilang ko rin, hindi man natin siya pamilya. Ay, naging pamilya naman. Dati yun. Pero yung threat. Yan eh, Mabigat. mabigat yun eh. Pero matatapang nila. Kaya nilang Diyos ko po, Bitaw ng ganun. bitaw ng ganun. Pero hindi ko matanggap. Ba't yun ang nag-threat? Maganda na. Inaano pala ko natin, dinidire-diretso natin yung Pero kilala na po namin yung tao. Pwede pala i-blatter, Just in Pwede, pwede. Malay mo. Oo. Kung nga pala si Ramil, lagi nasa labas, Dapat pala, i-blatter na nga yun. At kasi, malay mo. So, ingat kayo dyan, Ramil. Tsaka August. Nasa kayo. Nakakatakot na sila. Diyos ko po. Ano daw masasabi mo sa Ninong S? Ninong S. Dapat ba ako sabihin doon? Ako naman ako. Kahit pa paano Tayo ba yung tatlong vlogger? na tinutukoy niya. Feeling ko. Kasi may pastor pa binabanggit din eh. Tapos may binabanggit na about sa life na... Katatapang nila, Kapag post po sila ng ganun, delete na mga, comment. Ano ba mga pinopost niya? Magbasa kaya tayo? Then na lang, i-take na lang natin yan as parang, kasi siya naman yung mag-ano kay Kuya. Kumbaga siya yung mag-guardian, as guardian. Feeling ko naman pag-uupahan naman yan at makapag-usap-usap. Sasating ko naman hindi naman si Ninong Stephen, mas niya naman yan yung bata. Mas tuturuan niya rin naman. Mas gagabayan niya. Siguro sa ngayon dahil ang nabasa ko kasi sa mga comment niya na kumbaga nung nakausap niya si Kuya daw, umiiyak kasi si Kuya, kumbaga naawa siya. Ba't siya umiiyak? Hindi, syempre. Siya naman ang may gawa naman lahat ng ito, di ba? Sa kanya naman nagmula na lahat ng yan. Ang ang sa akin lang dito lang naman kaya naman nagkagulo-gulo, di ba? Inaanap ko siya. Sabi ko kung hindi... Kasi wala naman tayong alam eh. Dapat kasi nag-imbestiga rin naman siya. Hindi sila... Sana inalam hindi lang. sila nag-one-sided na alam naman nilang yung pinapakita nating ebidensya, may mga nagsulsol.
Yun, kumbaga, Hindi lahat ng sinabi ng bata, yun ang totoo. Dapat man lang gumit na siya. Ba't hindi huwag mo dapat konsintihin? Kung mo sinabi niya ganun na, yun na ba yung totoo? Nandito nga si Tita Ethel eh. kumbaga clear Pwede kaya, magsalita eh. malinaw kaya kay Ninong S na Babalik pa Sa ba dito ilang- si Tita Ethel kung masama kaming tao dito? Oo. Kaya nga kami naganap eh. Kasi alam namin, pamilya namin siya, kaya kami naganap. Kinagalit pa pala nila yun, yung gano'n, ano. Yung mag-ano tayo ng didimanda natin ng kidnapping yung mga kumuha, no? At saka, kay Ninong Stephen, niya, kinonsider niya na may mga taong nag-aano dun sa bata. Yung mga, ilang, Ang ganda ng usapan namin ng umaga. Tinanong ko siya, hindi po ba kidnapping yun? Sabi ko. Ano sabi niya? Oo, kidnapping yan. Sabi niya, siyempre, umiyak si Kuya. kasi sabi ko, hanapin talaga namin, pamilya namin siya. Oh. Hanapin mo ba yun eh? Kung alam ko lang na gano'n yung ano niya, ba't pa kami siya hanapin? Ba't pa kami mag-aaksaya ng oras, di ba? Yung mga panahon kasi na yun, si Kuya Dave, kung kanino siya kasi nakikinig. Siyempre, alam naman natin, sino bang nasa likuran nung Tapos nagpakakap pagkatapos, sa kanya. iba na yung mga sinasabi niya, one-sided na lang, Iba na yung dami nagsisend sa akin, kung ano na yung mga pinopost niya, na gano'n, hindi na magandang katatapang nila, Nagalaga ka lang naman. Pero ganito yung balik, Ganito yung sukli. Okay. Nisip mo lang naman yung ikabubuti ng tao, kaya mo lang siya ginawa. Di ba hindi ka nakikita yung nangyayari dyan dati? Yung mga nangyayari? Wala nga kaming kaalam-alam na may mangyayaring gano'n eh. Kampati kami lahat. Oh, mayroon palang gano'n na sabi ng matanda, nag-alaga ka kasi na alam kaming alam. Sila may alam. Mga katekram, ha? Alam kaming alam. Oh, sila pala, matagal na nilang alam na nag-alaga kami ng paki-comment po. Paki-comment. Ano sabi nila? Nag-alaga po kami ng sabi nila. Kaya ko na lumabas. May death threat na ako. Dito na lang ako sa bahay. Just pag may pumasok na lang, papasita ko na lang muna. Wala pala makakuha ko ng security yung mag-ina ko. Ang ganda naman yung security mo dun. Pag ano po, i-reveal natin sino, masisya kayo kanino galing. Diyos ko po. Grabe yung pagbabanta, Pero dapat pala talaga ipablatter mo yan. Bukas. Sobrang galit, May gano'n, Saan nagmula yun? Tag Jun, sinisira mo daw po kasi si Dave, sabi ni Ninong S, sabi ni Mars Sabihin nga nila Montes. paano sinisiraan. Paano sinisiraan? Ibinala kasi nila yung bata. Oo. Siyempre, yung bata talagang mapafront yan. Sana man nila, di ba si Ninong, na Nagsimula lang naman po yan doon sa paghahanap natin Kaya dapat hindi nila sinabi yun. Para malaman, marami nakalam na meron tayong gano'n. At least marami nakakalam. ingat palagi Tekram, lalo na ikaw Tekpore, na nakakatakot naman yung death threat na yan. Sabi Oo nga, mas lalo po kayo magugulat kanino galing. Mawiwindang kayo. Ano to, ebidensya po namin to, ebidensya. Magkano lang Oo. Biligan. Taga na, nagalaga ka na lang. Dapat pala, aso na lang yung inalagaan mo Wala pang problema. Oh, loyal yun. So, loyal. Buti pa, aso na lang yung inuwi ni Ramil Wala ka pa sana problemang ganyan na magbabanta-banta ng ganyan. Sa halip na nakakatulog ko ng gabi, pag may kumalaskas na, magigising ka pa Yung death threat. Sinin mo na sa nila para malaman nila. Hindi pa? Hindi. Kayayapang talaga nila. Kayayapang nila. Tatapang nila. Katatapang Katatapang yun Pasapyaw-sapyaw kayo Direct nyo yung mga pangalan, hindi yung mga limpi kayo. Kagusto lang daw nila na nakikita tayong apektado. Tapos pag sumagot tayo, sasabihin naman nila, pinagkakakitaan, Saan kaya tayo lalagay, Magpa-interview na lang tayo kay Mel. Kanina? Mel Chanco. Sa TV.
pag nag-post sila, post na post, di ba? Kapapangit ng mga pinapost. Pag di ka naman sumagot, di akala nila, wala, okay lang, ano? Pag sumagot ka naman, pinagkakakitaan nyo na naman, ano? Saan kaya nang gagaling yung pangautak ng mga yan, ano? Katatalino nila. Pwede pa naman pag nagsalita ka, wala sasagot. Manahimik ka, wala sasagot. Di ba? Ikaw na nagbigay ng death threat, bukas, nandun ka na sa sa barangay. O kaya sa munisipyo ka na. Sa munisipyo na pangalan mo. So, well, napanood na natin, ano? So, ano yung mga reaksyon ninyo, ng mga opinion ninyo? Na ayon dito kay Tech Foreign, ikaw daw na nagpadala ng death threat na ito. Kaya, sa Malastas family, bakit sa munisipyo? Sa presinto, sa may police station talaga. Doon ko talaga sa pulis, para malaman niya. Kumbaga, itong nagpadala ng death threat na ito, ang laki ng kumpiyansa niya sa sarili niya, hindi siya natatakot, no? Kayang-kaya niya siguro ito gawin. Naku, sir, kung nasa isip mo yung ganyan na sitwasyon na parang nilason ka na, nagkaroon na ng demonyo yung utak mo, naku po, maghugas dili kayo. Hindi po yung maganda, no? Ikakapahamak po ninyo yon, sir, kung sino yung nagpadala ng death threat sa Manalastas, no? Ang pagpadala ng death threat na ito ay pananakot, no? Na yung bang tatakutin o yung yung hindi natin alam kung ano yung nasa isip ng isang tao nagpapadala ng ganito, no? So, well, andun na nga, sinabi na nga ni ang pagbabanta nito dito sa na pag-usapan nila Tech June at Tech Foreign ang tungkol nga dito, no? At nabanggit pa nga nila, syempre nga, every year nga, nagbe-birthday si Dave dito sa Manalastas. Medyo siguro naalala ni Tech June na sabi niya, 2 days ago na lang daw, ay syempre bukas yung birthday ni Dave, no? Kaya, naalala niya, natural, na pero, para kay Tech Foreign, huwag nang alalahanin yun kasi hindi na siya napabilang isang pamilya. Kumbaga, binitawan na nila si Dave, hindi na nila kapamilya ito, no? So, para sa akin, no, masakit yun, no? Tinuring, para dito kay Dave, siguro hindi siya nag-isip ng husto, no? Na binitiwan ka ng taong pamilyang nagmahal sa'yo. Bihira po tayo makakahanap ng pamilyang mamahalin tayo ng totoo. Sa bagay, hindi magkapareho yung tao, hindi magkapareho yung isip ng tao, no? Nakakapanghinayang ka, Dave, no? Hindi mo binigyan ng mahalaga o hindi mo binigyan ng kahalagahan yung pagmamahal ng Manalastas family sa'yo, lalong-lalo ng Tatay Tekram mo. Pero wala na tayong magawa. Ayan na nga, may death threat na natanggap ang Manalastas family. Naging worse na yung issue, no? Hindi naman natin masasabi hindi ito yung galit kay La Tekram ang nagpadala na ito. Alam naman natin kung sino yung galit na galit kay Tekram, no? Kay Tatay Tekram. So, well, mga ka-Tekram, no? Yun lang naman yung akin na yung wag ipakampante ng Manalastas itong death threat na ito. Dapat aksyonan nila ito, no? So, yun nga. At yun nga din ang sinabi ni Tech Foreign na sa araw daw ito ay nasa munisipyo or nasa barangay yung pangalan ng nagpadala sa kanila. So, well, kilala nila sino to, no? So, well, good luck sa'yo, sir, kung sino yung nagpadala ng death threat na ito. Magsaya ka ngayon, diba? Masaya ka ngayon. Akala siguro nung nagpadala na ito ay parang pipitsugin yung itong Manalastas family, no? Well-known ang Manalastas family diyan sa lugar nila sa Pampanga. So, tingnan natin, no? At itong sinabi ni Tech Foreign, abangan daw natin, i-reveal kung sino yung nagpadala sa kanila ng death threat na ito. Antabayanan at intayin natin ang pag-reveal ng Manalastas family kung sino nagpadala ng death threats sa Manalastas family. Stay tuned tayo doon, mga ka-Tekram Kalingap ka business. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat.
Sana po nagustuhan po ninyo, paki-share, likes, at subscribe, at comments ang aking reaction video. Hanggang sa muli magkikita-kita tayo. Mega love shoutout sa mga lahat ng reactor ng Kalingap at Ka-Business. Mega love shoutout po sa inyo. Bye-bye! Magkikita-kita tayo muli.